Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos, pagpapala ng mabuting pastol ay sumaating sanang lahat. Samantalang pinagdiriwang natin ang araw ng mga nag-aaruga sa atin at ang linggo ng panalangin para maraming magpapari, magbabrother, magmamadre. Konektado yung dalawa. Kasi sa aking pagtingin, yung pastol nag-aaruga. Yung nanay nag-aaruga. Kaya alalahanin natin ngayon lahat ng mga nag-aaruga sa atin. Nurturing dapat. Sa aking pagtingin kasi, yung tatay, pastol din yan. Yung manager sa isang kumpanya, pastol din yan. Yung nasa gobyerno, yung mga nakakataas, pastol din yan sila lahat. At ang gusto kong bigyang diin ngayon, yung nurturing aspect, yung pag-aaruga. Dahil marami kasi Vladimir Putin karahasan. Pagbabasag ng bungo. Pag may problema, gigirahin ka agad. Sira tuloy ang mundo ngayon. Pero mo, isang tao lang yan, si Vladimir Putin. 4 na piso na naman ang taas ng gasolina bukas. Pati yung ating food security, nanganganib. Walang nurturing aspect ang mundo. Pati sa ekonomiya, profit motive. Kill the competition. Nawala yung nurturing aspect. At yun, ang nais kong bigyang diin ngayon. Kasi, hindi lang mga nanay na nagluwal ng sanggol ang pinapahalagahan ngayon. Marami akong kakilala. Minsan ako pa ang nagbibigay noong sanggol dahil tinapon ng tunay na inay. Pero siya na, tunay na ina na siya. Wala nang karapatang maging ina yung tinapon mo lang doon sa mga sister dahil napapahiya ka. So yung mga nag-aaruga, pati mga kasambahay na nag-aaruga, tumatandaan na lang, nagkaapo na lang yung kanilang inaalagaan, andyan pa sila. Parangalan natin yon. Basta ang mahalaga yung pag-aaruga na kailangan maipasok na sa mundo ngayon. Hindi dapat maghahari ang karahasan, aggressiveness. Maskilin masyado yan May panahon din na kailangan natin yan. Hindi na kailangan natin na puro kabig na lang. Hindi natin kailangan yung walang pakialam sa ibang bahagi ng buhay. So parangalan natin ngayon, lahat ng nag-aaruga, panalangin din natin. Marami tayong ina nag-aaruga sa atin. Mayroon tayong inang bayan. Panalangin natin, mapipili bukas, yung tunay na mag-aaruga, yung magiging mabuting pastol. Maski Manny Pacquiao pa yan, maski Leo de Guzman pa yan, maski Pampilo Lacson pa yan, maski Francisco Dumaguso pa yan, maski Ferdinand Marcos Jr. pa yan, maging Leonor Herona Robredo pa yan, panalangin natin itong pag-aaruga. Sapagkat bigyang diin ko rin na iba na ang panahon ngayon. Kagaya ng mga pastol. Yung pastol sa Africa na medyo disyerto, ay iba ang pag-aaruga nila. Iba din ang pag-aaruga ng mga pastol doon sa New Zealand kasi maraming pagkain ng mga tupara. Nagbago ang panahon. Ibang klaseng pag-aaruga ang hinihiling. Sapagkat dahil sa paghahari nga ng makalalaki masyadong pananaw, yung masculine values, nahihirapan ang mundo. Gumagasta. $1.3 trillion ang ginagasta ng buong mundo para sa mga bomba, mga baril, mga tangke, at mga vapor de guerra. 1.3 trillion. Pambili lang ng armas yan. Pambasag sa bungo ng kapwa nila tao. Yan ang attitude
na naghahari sa daigdig ngayon. Kailangan natin ang pag-aaruga. So may gira sa Ukraine. Sana hindi nasasabog yan dahil mag-nuclear war daw. Milyon ang mamamatay dyan sa kasamaang loob lang ni Putin yan. Independent country, sasalakayin mo. Parang kami noon sa Mindanao, mga matso, mga tao doon. Lalagay ng linya. Kung talagang tapang ka, lampasan mo yan. Pag nilampasan mo, susuntukin ka na, wala nang katapusan. Kung talagang matapang ka, pitikin mo yung tenga niya. Siyempre, sasabihan ka naman na duwag. So ganun si Putin. Yan, boundary ng Ukraine yan, yung Crimea, kunin mo yan kung talagang matapang ka. Yung Donbas region, kunin mo ngayon yan. Hindi ganyang uri ng pag-iisip ang kinakailangan natin ngayon. Kaya para sa inang bayan, dasal tayo, mayroong mabuting pastol na mapipili bukas. Para sa inang daigdig, nilapastangan natin. Pero mo galing sa atin, sa Kanya, yung kinakain natin, yung hinahinga natin. Tapos dinudumihan natin yung hangin, buga ng ating pabrika, saka walang kwenta tayong mga anak. Parang sinasampal natin si inang daigdig. At batas ng kalikasan niya. Bubughan mo, magka-climate change, tutunaw ang North Pole at saka South Pole, kawawa tayo. Kailangan natin ng maraming ina na nag-aaruga. Sapagkat sa darating na taon, mas maraming mamamatay na tao dahil sa climate change, sabi ni Pope Francis sa Laudato Si. Panalangin natin, magkaroon tayo ng mga babuting pastol na nag-aaruga para sa ating inang daigdig, sa ating inang kalikasan. Balik tayo sa inang simbahan. Ina din. Mga pastol dyan, yung mga pari. Kailangan din natin ng mga paring nag-aaruga. Noong kasi, hindi pa masalimuot masyado ang daigdig. Yung pare, bibigayin ng mga sacraments. Binyag-binyag siya doon, blessing-blessing sa mga bahay. Okay na dahil stable ang daigdig noon Ngayon, ibang klaseng mga pari na, mga pastol ang ating kinakailangan. Hindi lang yung dispenser of the sacraments. Parang dispenser ng alcohol na bigay ka ng sobre, bibless niya yung sasakyan mo. Iba na ngayon ang panahon. Kailangan ng mga tunay na pastol. At anong mga katangian ng mga pastol na ating ipagdarasal? Iuugat ko sa Ebanghelyo ngayon. Dasal tayo na magkaroon tayo ng mabubuting pastol upang kagaya ng unang pagbasa, ang dami-daming mga tao ang sumampalataya. Sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Hindi mabilang. Sa ikalawang pagbasa naman, ang kordero, ang pastol, ang magiging pastol. At siya ang korderong nasa gitna ng trono, ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, gaya ng sinasabi sa Psalms. At papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Nag-aaruga. Panalangin niyo kami, mga SBD. Nahihirapan kami dahil doon sa K+12, 2 taon, walang pumasok, 1 o 2 lang. Pero ngayong taon, 5 ang naordinahan na pare. Sa susunod na taon, 14. Sa ibang kongregasyon, buinas na silang may 1 o 2 na maordinahan. Sa Indonesia, mas marami pa. Baka 28 ang maordinahan doon. Muslim ngayon tayo Catholic country. So pagdasal ninyo, itong mga seminaristang ito. Nagpapasalamat kami
na hindi kami nagutom dahil sa inyong kagandaang loob. You were very generous during the pandemic. Andyan sila ngayon. Pagdasal natin, nalubusan na nilang makalimutan, ilibing sa limot, yung mga love life nila na nagparaya para nagpaalam sila para makapasok dito. Higit sa lahat, kailan magdasal tayo na hindi na makahanap yan ng ibang magpaparaya pa sa hinaharap para tuloy-tuloy na maging SBD. Kailangan natin ngayon ng una, pastol na nakikipagsandiwaan sa kanya mga tupa. Sa Ebanghelyo, sabi ni Kristo, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Minsan parang opisina lang yung sa pare. Kausapin mo yung sekretary, andyan pa si Father? Sorry, nagsisista pa si Father, mamaya bumalik ka na lang ng 3:00. Hindi pastol yan. Bureaucrat yan. Nagsurvey ako sa isang parokya. 60% ng mga Katoliko hindi alam ang full name ng kanilang parish priest. So walang personal na relationship yan. Nakikita lang nila doon nagmimisa, nagbibinyag, hindi, walang personal relationship. Sabi sa Ebanghelyo, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Sabi pa ni Pope Francis, dapat yung pastol kasing amoy ng tupa nila. Malalim ang ibig sabihin nun. Literal na nangyari sa akin yan at sa mga seminarista. Kasi kinakaladkad ko yung mga seminarista, nagtuturo ako sa Tagaytay, dinadala ko ng Smoky Mountain yan, sa basurahan. Pag uwi namin, ilang oras ka sa basurahan, mag-aamoy basurahan ka rin eh. Walang tumatabi sa mga seminarista, sa jeep. Nag-amoy kami, nakagaya ng mga. Kasi nangyari sa akin yan, nagsusutana pa ako ng puti, para magpakilala na pare ako. Sabi ng mga bata, may pare, may lalaki na madre dun. Kasi madre lang ni Mother Teresa ang nakikita nila. Hindi nila ako pinansin. Sino kaya ito? Hindi pa naman kami nakakita ng paring pumupunta rito. Ngayon tumira dito sa amin. Tagal akong hindi pinapansin ng mga basurero sa Smoky Mountain. Minsan, hindi ko makalimutan ito. Nakasutana ako, pinasyalan ko sila doon. Nahulog ako sa pusali kasi akala mo yung basura, akala mo, nahulog ako sa pusali hanggang dito. Tinulungan nila akong lumabas. Amoy burak at basura na nabubulok. Sabi ng isa sa akin, ngayon, pareho na tayo ng amoy, ikaw na ang pari namin. Kamuntik na akong mapaluha anong sinabihan, ikaw ang pari namin. Ano ba yung ibig sabihin nito? Basta, nakikilala ko sila, kilala nila ako. Sumusunod sila sa akin. Dahil magkapareho na kami ng amoy, nung sinabi nila, Father, gusto naming masara itong basurahan, matayuan ng pabahay, huwag kaming itapon doon sa Bulacan. Dito namin gusto. Kinausap ko si Presidente Cory, pumunta ako ng National Housing Authority. Hindi nakinig. Ayaw makinig eh. Magmamarcha tayo. 15,000 nagmarcha. Sumusunod sila sa akin, pareho kami ng amoy. Alam nila na ipaglalaban ko sila ng patayan kung sakasakali lang. Ang sabi pa nga nila sa akin, narinig ko, yung pare namin mukhang hindi magpapahuli ng buhay eh. Sabi ng mga taga Smoky Mountain. So magdasal tayo na may mga ganyan na hindi parang nasa opisina na makipag-appointment ka pa. Huwag mo na ngayong pandemic ha. Pag wala ng pandemic, mga pare na mag-aamoy kagaya ng kanilang mga tupa. Hindi yung ang kaibigan lang yung naiimbita sila doon sa Alfredo's at saka sa mga mamahaling pag birthday, nagbibigay ng hindi. Lahat ng tupa mo, mamahalin mo. At kailangan yung pagiging pari mo, pangalawa, ay
Ang aking Ama ay nagbibigay sa kanila sa akin. Ay lalong dakila sa lahat ng aking Ama. Yung personal relationship din ng pare sa Ama ni Kristo. Hindi ka bureaucrat, hindi ka social welfare department, hindi ka kung ano-ano pa, padala ka ng Ama para arugain. Isang pangatlo na gusto kong bigyang din ay yung magiging pastol na mapanlikha. Kasi yung mga luma na nawala na ngayon. Iba na ngayon ang panahon. May artificial intelligence, may robotics, may Internet of Things, may blockchain technology. Andiyan na ngayon ang mga bata, hindi mo na masisirmonan. Kaya yung ibang pare sa TikTok na nagsisirmon eh. Andun ang mga bata eh. So, panalangin din ninyo itong mga seminaristang ito. Nalalalim ang spirituality, relationship with the Father, at magiging mapanlikha. Tinitrain naming maging cyber warriors. Yung gagamitin, yung artificial intelligence at saka yung computer para marating yung mga bata. At magiging totoo yung sinabi na hindi na mabibilang. Di kayang bilangin ang mga tupa mula sa iba't ibang bansa, lahi, bayan at wika. Yun ang ating pagdasal ngayong linggong ito. Ngayong araw ng mga nag-aaruga, mga nanay, at araw ng pagpanalangin para magkaroon ng mabubuting pastol sa ating simbahan. Nangunguna na ang mga pare, pero mga madre, mga brothers, yung mga leaders ng charismatic community, ng bukas loob sa Diyos, ng Couples for Christ, kung ano-ano pang mga Lord's Flock, Love Club, pastol din yan, sila lahat. Nag-aaruga upang marating natin ang tunay nating tadhana. Sabi sa pangalawang pag-asa, sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin sa buong mundo.